Naubos yung mga usapan ngayong araw tungkol kay Bong Revilla, no? Ha? Yung mga balita ngayon tungkol kay Bong Revilla. Agad-agad, actually si Bong Revilla sumurinder kagabing 8:50 ng gabi sa Kamkrame. Mga kabunyog. Saludo rin tayo kahit papano ha. Respetado rin natin si Bong Revilla. Kasi unang-una, hindi na niya na pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad nila Bato de la Rosa. Wala pa ngang warrant of arrest, nagtatago na eh. At least itong si Bong Revilla, paglabas ng warrant of arrest nung hapon, kaagad-agad nung gabi, 8:15, siya na mismo ang pumunta sa CIDG doon sa Kamkrame. Ha? At ngayong umaga, dinala siya sa Sandigan Bayan. Dinala siya sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, dinala na siya sa Payatas, yung Quezon City Jail doon. Sa Payatas. Ngayon bakit hindi siya bakit doon siya dinala? Nagre-request sana yung mga abogado niya na kung pwede doon naman siya sa PNP Custodial Facility. Yung dati niyang pinagkulungan noong 2014 to 2018. Kaya lang ang sabi kasi ng PNP, hindi na pwede doon kasi gigibain na yung building doon. Gagawan daw ng bagong building, may budget na. Kaya wala. Hindi na pwede doon sa PNP. Ang maganda sana doon sa kanya sa PNP, may sarili siya doong bungalow na maliit. Solo niya ang kwarto, may sariling CR, may sariling TV. Yan yung ano doon. Nung nakulong sila noon ni Jinggoy, doon sila sa PNP Custodial Facility. Senador naman kasi sila noon. Dating Senadora Laila de Lima, doon din nakulong. Kaya lang, ito kasi ngayon, kahit na hindi naman siya senador na. Pangalawa, wala na daw, hindi na daw pwedeng doon. Wala na daw pwedeng makulong doon kasi gigibain na, sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Ngayon, ang pinag-uusapan na naman, si Villanueva pala, mga kabunyog, mayroon palang 3 kaso. 3 kaso ng malversation. Grabe. Ha? Mga kabunyog, 3 kaso pala ito ng malversation. Itong kay Villanueva. At ang mangyayari dito, pansamantala pala, naghumiling pala ang kampo ni Villanueva na bigyan ng extension para sumagot yung counter affidavit o kontrasalaysay. Pinagbigyan naman ng DOJ pero hanggang lang January 26. Yun lang ibinigay kay Joel Villanueva. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, akala natin dahil tahimik na yung kay Villanueva, wala, na pala yun. Okay na. Hindi pala. 3 cases malversation lahat. Pag malversation, ay non-bailable din yan. Yung amount kasi yung halagang involved dyan, yung amount, non-bailable kahit malversation. Kaya na ito mga kabunyog, binigyan lang si Joel Villanueva ng hanggang January 26. Pagdating ng January 26, kailangang mag-submit na siya ng kanyang kontrasalaysay. So na ito mga kabunyog? Medyo nakakakita tayo ng dito, parang napapansin natin. Si Chis Escudero, wala. Hindi nababanggit yung kay Chis Escudero Si Jinggoy lang at saka si Villanueva, saka si Bunuan. Si Bunuan saka si Jinggoy, plunder. Plunder ang kaso ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Doon sa isang kaso na respondent si Jinggoy sa plunder, correspondent niya si Bunuan. Itong si Joel Villanueva, malversation ang kaso, 3. Kaya kung malkalusot ka sa 2, imposibleng sa 3 na yun, wala kahit isang makakasuhan. Ito mga kabunyog? Inanunsyo ito, ayan mga kabunyog, hindi ko hindi ko gawa-gawa ito. Ayan tingnan nyo to tingnan nyo yung caption sa baba. Susunod kay Revilla,
DOJ may update sa mga kaso laban kay Villanueva. Iba pa. Ano ang update? Pinanood ko yung video na yan eh. Ang update, mayroon ngang 3 kaso ng malversation si si Villanueva at nakiusap na yung kanyang counter affidavit, bigyan siya hanggang January 26. Pinagbigyan naman. Kaya, pero ano ito? Dahil 3 yung kaso niya ng malversation, mahirap niyang malusutan lahat yung 3 na yan. Mahirap niyang malusutan yan. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito? Ang hawak palang kaso ng DOJ ay lahat-lahat 14. Sa DOJ lang ito ha. Sa DOJ lang. Yung ano na. Ngayong linggo may 3 na kaso na for resolution. Ngayong linggo may 3 kasong for resolution. Abangan natin. Baka si Jinggo yan ngayong linggo. Ngayong linggo. Ibig sabihin yan, nakapag-submit na ng yung mga respondents nakapag-submit na ng counter affidavit for resolution na ngayong linggo. So tandaan natin na ngayong linggo. Abangan natin yung 3 na yan. May 3 kaso ngayon na for resolution. Napanood natin yung paliwanag ni Prosecutor General Fadulyon. Ngayon daw na linggo, may 3 silang kaso na for resolution. Ang ibig sabihin po ng resolution, didesisyonan na nila kung isasampahan ng kaso. Ngayong linggo, 3 yun. 3. Ngayon, may 2 kaso na na-file na. Yun na yung kay Revilla. Isang graft, isang malversation. May 3 pa ngayong linggo na didesisyonan. Hindi sinabi kung kani-kanino yon. Pero malamang, baka si yun. Baka si Jinggoy. Baka si Jinggoy. Itong si Joel Villanueva, 3, pero humingi kasi ng extension to na pag-file niya ng counter affidavit hanggang January 26 pa. Yan ang mga kabunyog ha. Ngayon, mayroon pang 3 plunder. Mayroon pang 3 plunder. Sino yung mga may kasong plunder? Ang isang kaso ng plunder, si Revilla. Ang isang kaso ng plunder, si Jinggoy. Si Jinggoy at saka si Jinggoy at saka si Bunuan. Yon. At ang isa pang kaso ng plunder, si Saldico. Kaya yung plunder, 3 kaso ng plunder. Mga kabunyog. Yung isang kaso ng plunder, respondent si Villanueva, si Estrada, co-respondent si Bunuan. Yung isang kaso naman ng plunder, Saldico, at yung isa pa, Revilla. Kaya si Revilla maraming kaso Yung isinampa ngayon kay Revilla, yung graft at malversation, ay may kaso pa siyang plunder. Hindi pa nare-resolve ng DOJ. Grabe. Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Mga kabunyog. So abangan natin ha. Abangan natin. Ngayong linggo, abangan ninyo. May 3 ipa-file na kaso ngayong linggo. May 3 for resolution ngayong linggo. This week, sabi ng Prosecutor General, 3. Malalaman natin sino-sino yan. Ito yung sinasabing sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Yung final nung last Friday, yung final sa Sandigan Bayan, 2 yon, isang graft, isang malversation. Lahat si Revilla yon. Ngayong linggo, may i-resolve na 3 pang kaso. Hindi natin alam, baka si Jinggoy yan. Si Jinggoy o si Joel Villanueva. Ngayong linggo yan. Tapos yung iba pang kaso ni Villanueva, kasi 3 yon, nag-extend ng January 26 ang pag-file ng counter affidavit. Tapos may plunder cases na 3, si Jinggoy sa kasi Bunuan sa isang kaso. Kaya ito mga kabunyog? Ito? Medyo mabibigat itong mga kaso na to. Si Joel Villanueva, hindi pa pala libre yan. Akala ko, tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Si Chis ang medyo, parang si Chis Escudero ang parang nakakalibre
Ano? Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy hindi. Kaya siguro si Jinggoy, nag-iisip na rin siguro ngayon si Jinggoy. Ang pinaka-problema nila ni Villanueva at saka ni Jinggoy, wala na nga yung PNP custodial facility. Wala na. Kaya nga sumurinder sana si Revilla doon sa PNP para naman, sumurinder na ako PNP chief, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pabor, dito mo na lang ako sa PNP. Kaya lang nag-press con kanina si PNP, si SILG Jun Vic Remulla, yun daw custodial facility ng PNP gigibain na, gagawa na ng building. So wala na. Doon lang sila sa Payatas. Kaya ang mangyayari, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pag nakulong, magsasama-sama sila doon kasama ng mga iba pang preso. Kaya ito mga kabunyog. Wala nang magagamit na PNP custodial facility. Kaya yung mga sangkot dito sa flood control, itong mga korupsyon na ito, anomalya, hindi na sila makukulong sa PNP custodial facility. Sa na sila, yung sa Payatas. Kanina doon dinala si Revilla. Nagre-request yung abogado ni Revilla na kung pwede wag naman siya doon. hindi pa nadidesisyonan ng Sandigan Bayan. Ihihiring pa daw sa January 23. Ihihiring pa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.